Paano po nakarating sa inyo etong naging karanasan po ng inyong anak? Yung February 24 po, nagsumbong po siya birthday ng ate niya. Sinabi po niya sinabi ng pinsan niya na ate at Mama Helen, si Bibi yun. Mama Helen, kung may sasabihin kami sa inyo, maniniwala ba kayo? Sabi ko, ano na naman yan? Wala akong alam dyan. Sige. Ayun po daw, ginasa po daw siya. Tapos pagka 25, Mama, malalaman mo na lang. Wala na ako. Yung pala, hindi na po niya kaya yung pagdudugo niya at sakit na po yung puso niya. Dinala ko po siya sa hospital. Pinatingnan ko po, yun po nangyari. Okay. Hindi ko po matanggap-tanggap. Opo, no, siyempre wala pong magulang Wala ang po ako. matatanggap po yung ganyang nangyari po sa kanilang mga anak. Pero nanay, no, gusto po naming maintindihan, no, yung arrangement po, no, yung living arrangement po, no. Kasi nabanggit kanina ni Shari, yung kinakasama ng lola ang may kagagawan daw po nito. Yes po. Oo. Ma'am, so sa bahay po ninyo, ang kasama po ni alias Nene is yung lola at nung step lolo. Yes po. Kayo po, nung mga magulang po niya, nandun din po ba kayo sa Wala bahay? po. Nasa abroad po ako. So OFW po Yes si po. alias nanay. So nag-abroad kayo, Yes po. magtrabaho para may bigay. Opo. Dito po sa anak po ninyo. Yung tatay po ni alias Nene. Hindi po kami nag-ano niyan kasi naghiwalay po kami. 7 years na po kami naghiwalay tapos nag-abroad ako. So absent po talaga yung. Opo. So nanay, ang ginawa po ninyo, nag-abroad kayo, iniwan po ninyo, pinaalaga ninyo dito sa lola. Opo, una po sa papa niya. Okay. Yung stepmother niya po, hindi po sila tinuring na bilang anak. Okay. Pinatrabaho sila ng pinatrabaho tapos iba po yung turing. Ngayon sabi ng ate niya, kunin na lang niya. Dinala po doon sa mama ko. Dito na po kay lola po ni alias Nene. So sa bahay po, nanay, no, ilan po sila doon? Si lola, si Tatlo lang step-lolo, si Nene. Meron pa po bang iba? Di ko po alam kung sino po pong pumapasok doon. Pero yung talaga nakatira po doon, silang Tatlo tatlo lang po lamang sila. po. Okay. At nanay, no, ito nabanggit lang po pala sa inyo February. Itong Opo. nakaraan lang po. Mm-mm. Ma'am, kailan daw pa po nagsimula yon? Siya, sinabi niya po kanina, yung birthday pa po ng madaling araw daw ng August 23 ba yun? Hindi ko po masyado. August po nung last year, 2025? Opo. 2025. So ilang taon po, kasi kung 11 siya ngayon, baka 10 years old pa siya nung nagsimula po ito. Opo. 9, hindi po kasi mayroon po siyang hindi po niya maalala eh. Okay. Opo. Ma'am, na-meet nyo na po ba ng personal etong step lolo? Dati po, kasi ako po yung madalas talagang sa mama ko. Okay. Ano pong na-obserbahan nyo doon sa taong yon? Wala naman po, kasi simula pong umuwi ako, hindi po ako nag-stay doon sa magulang ko. Kasi itong ginawa niya to, nag-apply na Shari, po. grabeng kahayupan. Yeah po. 10 years old yung bata at that time, ha? Nung nangyari po ito, nagsimula pa ito August of last year. Yes po. Oo. Ma'am, ilang beses daw po nangyari ito? Marami daw, sabi ng anak ko. Manang hindi na po niya kinaya. Gusto na po niya. Dinadasal daw niya na wag na po matuloy yung abroad ng mama ko. Sabi ko, yun pala. Lahat po pala. Yun palang dinadasal nila. Imbes magpa-flight ako, hindi natuloy. Kasi yun palang dinadasal niya sa akin. Na hindi daw ako matutuloy umalis. Ang sakit nito. Para sa isang Sobra. Ang sakit nanay. talaga. Hindi ko matatanggap. Hindi po ako makakain, hindi po ako makatulog kasi gusto ko po yung tista ng anak ko. Opo. Kahit sa sarili ko, ayoko po matanggap na ganun. Nene, nasabi mo ba to sa lola mo? Opo. Anong sabi ng lola mo? Di naman daw po totoo yan. So hindi po kayo pinaniwalaan ni Lola? Opo. Nene, meron bang elemento na tinatakot po kayo nitong si Lolo? Opo. Anong mga pinagsasabi sa'yo? Sabi niya po, di naman daw po may iwala yung lola ko po. Alam ng lolo na wala rin namang maniniwala kay Nene. Kaya matapang siya na kaya niyang gawin to dito sa bata kasi kahit kanino ka magsumbong, walang maniniwala sa'yo. Aba, hayop! By the way, nanay, kanino po ninyo nalaman? Sa pinsan? Tama po Sa ba? pinsan po, tapos So, si Nene,
nung pumunta sa lola, hindi naniwala yung lola. Nene, kanino ka nagsumbong pa? Kay mga pinsan ko po. Sa mga pinsan. Opo. Okay. At tapos etong mga pinsan na, ito na po yung nagsumbong ngayon kay nanay. Opo. Nene, tama ba na nung time na sinabi mo ito sa lola mo, nung nagsumbong ka, na-mention mo to sa lola mo, nasaktan ka pa ng lola mo? Opo. Anong ginawa sa'yo? Sinampal po ako. At anong sinabi? Sinabi niya po, hindi naman daw po yan totoo. Nanay, nung nabanggit po yon, yung lola man lang, hindi man lang sinabi po sa inyo? Hindi po. Wala po siyang sinabi sa akin. Tinanggalan po niya ng cellphone yung anak ko. Tapos sabi niya, ang tigas-tigas ng ulo mo, nagnakaw daw ng pera. Sabi ko, anong ninakaw mo? Ba't gumawa ka ng ganyan? Mama, hindi ko po alam. Hindi ko po masabi. Niya. Doon pa po ako sa Saudi noon. Tapos, So ginipit pa yung bata? Oo. Tapos pinasok pa nila. Sinampal pa niya, sinaktan niya yung bata. Nagnakaw daw ng 2,000. Yung pala, binayad ng hayop na yan. Pinagbibintangan pa niya yung anak ko. Ngayon, babayaran niya lahat na ginawa niyang anak ko. Gusto ko talaga siya makulong talaga. Kung gaano ginawa niya sa anak ko, nagtiis yung anak ko ng matagal. Lola, magandang hapon po sa inyo. Ano po itong nakarating sa amin na itong apo pala ninyo nagsumbong na sa inyo na siya ay pinagtangkahan, pinagsamantalahan ng inyong kinakasama, pero parang siya pa yung pinagalitan ninyo, sinaktan nyo pa. Anong ginagawa ninyo dyan? Sir, ako po, magpapaliwanag po payong apo ko, sir, ha? Yung, sir, hindi po totoo po yung mga sinabi naman nila, sir. Kung pitinggan yung payong ko rin, sir. Hindi po. So, teka lang Lola, no? Hindi po. Para lang maging maliwanag hindi kayo naniniwala na yung apo po ninyo ay biktima ng kinakasama ninyo? Ano po, sir, hindi po totoo po yan, sir. Hindi nakapunta yung bata doon sa amin, sir. Kung hindi nila ng pangalan niya, sir, na apo ko. Ang sinasabi po ninyo, sinungaling tong bata. O, sinungaling ka, wala naman po yan. Hindi po totoo po yun na sinampal ko po. Kung totoo po yung ginamit ng asawa ko, ako na po ang magpapakulong sa asawa ko, sir. Okay, ganito Lola. Okay, sige, no? Sige, sabihin na lang po natin na sige, hindi nyo po sinaktan yung bata, pero nung nagsumbong po sa inyo na may nangyari sa kanya, anong ginawa ninyo? Wala po siya nagsumbong, sir. Ngayon lang po nalaman namin, ngayon po nalaman ng master na hospital yung bata, pero wala sila. Umalis po sila sa bahay, okay, nagpasalamat pa sila. Wala silang sinabi. Sinuha niya August, sinabi niya September, wala at kuwanan yung sinabi ng bata naman. Nanay, ito, dinideny naman ng Lola. Dok, sir, Totoo yan, ako sir. po, Totoo yan, sir. Ako, hindi po ako naniniwala sa kanya. Kasi alam mo, ikaw, wala ka sa bahay, nasa sugalan ka. Paano mo yung bata na nagsumbong? Hindi ka naniniwala. Ha? Wala ka kasi, wala kang utang na loob. Bahawa ka sa anak mo. Pero ginawa mo pa, pumunta-punta ka pa. Hindi mo inano. Ayoko po. Totoo po yan sinasabi ng anak ko. Wala po gano'n yung anak ko. Wala kasi siya. Kakampihan mo yan. Sige. Wala. Hindi ako Umano sa'yo. Hayop ka talaga. Sinungaling ka. Ayoko po. Hindi po yan totoo mga sinasabi mo. Bata na mismo nagsumbong, nanginginig. Ha? Kumampi ka pa ng kumampi. Wala kang utang na loob. Hindi po ako papayag. Ipaglaban ko talaga. Anak ko yan. Nagsumbong po yung anak ko. Ako na Tiniis niya lahat ang paghihirap sa inyo. Bakit yung ginaganyan pa? Hindi ako aabot dito kung hindi niyo inano yung anak ko. Wala akong pagkukulang sa inyo. Hindi ako lalaban ako. Ikukulong yan. Hindi ako maniniwala sa'yo. Eto. Lola, alam naman po ninyo na yung anak po ninyo si alias nanay po dito, nag-abroad, sa inyo po ipinagkatiwala yung anak po niya. At lumalabas ngayon, ang laki po ng inyong kakulangan. Kasi yung tao na iniiwan nyo, na kasama niya, apparently, dahil daw sa kasusugal po ninyo, habang ikaw ay nagsusugal dyan, okay, nagpapakaligaya dyan sa sugalan, yung
apo po ninyo, napabayaan na kasama yung, ito na nga, let's call it for what it is, yung rapist. O totoo yan, sir. Hindi totoo yun, sir, nagawa, sir. Kahit yung mga ano ko kami. Paano mong malaman na hindi totoo, wala ka nga doon? Ang bait yan. Ito, Lola ha, ito, no? Maraming tao sa bahay palagi, sir. Kahit umalis Madam, ako, sir. ito po madam. Okay, Lola. Hawak ko po ngayon dito ang isang final medical legal report. Ito po, pirmado po ito. Okay, ng ating mga eksperto. And it confirms na meron nga po na nangyari dito po sa apo po ninyo. So hanggang ngayon, dinedenay nyo pa rin? Asan yung kinakasama po ninyo? Asan yung lalaking yan? Andoon po sa bahay, sir. Kahit magtanungin, Oh. pupunta niyo sa pamilya ko doon. Walang ginagawa yung masama. Ipagtatkol ko, sir, sa wala namang ginawa, sir. Nanay, ito po ha, Lola, ang sasabihin ko po sa inyo, no? Wala namang pong rapist ang magsasabi sa kahit kanino na rapist ako. Itatago nila yan. Okay? Kaya nga hanggang ngayon, ikaw na Lola, hindi pa rin naniniwala na kayang gawin ng kinakasama mo yan. Alam mo ba? Yung pagtitiwala mo yan, ginamit na rin sa apo mo. Yun yung sinabi sa apo mo, walang maniniwala sa'yo, hindi rin maniniwala si Lola sa'yo. At totoo nga ang nangyayari. Eto nga, nandito na lahat to, kumpirmado na may nangyari sa apo po ninyo. Hindi pa rin kayo naniniwala. Anong problema sa'yo, Lola? Hindi pa nga kami, sir. Baka naman alam mo rin kasi na nangyayari sa apo mo. Pakinggan ko po, sir. Pero talaga, yung sinasabi niya, nagsumbong yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Okay. Lola, okay, sige, ganito ha. Kasi tulungan po ninyo kaming intindihin kayo. Okay? Ano naman ang nakikita natin na motibo para palabasin ng bata na sinungaling ang lola niya? Eh kung tutusin, sa'yo nga pinagkatiwala yung bata, ikaw dapat ang tagapagligtas, ba't pa niya mamasamain yon? Sir, grabe ingat ko sa bata ko yan, sir. Well, apparently, hindi po totoo yan. Kasi kung talagang totoong naging maingat kayo sa bata, hindi dapat nangyari ito. Kahit ipadoktor yung asawa ko kung makita po. Hindi namin siya ipapadoktor, ipapakulong namin yan. Ba't pa natin ipapadoktor yan? Anong meron dyan? Marami na po siyang ginagawa na po. Eto Lola, eto po ang masasabi ko lang po sa inyo, no? Apo po ninyo yung biktima dito, okay? Anak po ninyo dito nagmamakaawa, lumapit pa dito kay Senator para lang mapanagot yung may kagagawan dito sa apo. Apo po ninyo mismo, dugo po ninyo ito. Ma'am, eto po ha, sabi po ninyo, no, nakita naman na daw po ninyo yung kinakasama po. Yung, ito, nanay po ninyo ito, no? Opo. Okay. After po ng nabalitaan na nga po ninyo yung nangyari sa anak po ninyo, ma'am, nakausap nyo pa po ba yon yung step lolo? Nagpunta po kami doon kasi yan po pinapapasa ng doktor sa akin. Sabi niya, ipasa mo na to doon. Tapos, hindi natuloy yung harapan namin. Pinunta kasi kami sa Cabanatuan City Hospital dahil po namutla yung bata. Sabi po ninyo kanina, yung bata mismo nagsabi, ano, dinugo? Dinugo po yan. Matagal po siyang dinugo. Akala lang po ng ating niya, okay lang po. Yon. Okay. Yung pala, iba pala, hemorrhoids pala yung ano niya. Ngayon, marami po siyang iniinom na gamot. Sir, marami po siyang iniinom na Yes. gamot. Okay. Ito po ma'am, no, yung medical legal report na inabot sa atin kanina dito, Shari, basahin ko lang po yung impressions dito, ha. Ang sabi po dito, anogenital findings are indicative of blunt force or penetrating trauma, highly suggestive of sexual abuse. Yes po. Okay. Diyan po ako. Ibig pong sabihin nito, no, umaayon doon nga po doon sa naging Po. salaysay po ni alias Nene, kasi sa totoo lamang po, no, siya 11 years old, no, at that time na nangyari po ito 10 years old. Yes po. So ang laking trauma, ang laking kawalanghiyaan, kahayupan yung nangyari po sa kanya, and no less than the people na pinagkatiwalaan po ninyo. Po. Hello po, Master Sergeant. Magandang hapon. Nakakabahala po itong mga pangyayari ngayon, no? May hawak na po kami dito ngayon na final medical legal report. Pero, ma'am, kailangan po natin sampahan ng kaso. Okay? Yes, sir. Etong may kagagawan. Hindi po katanggap-tanggap ito. Okay? Yung rape by itself, ang laking kawalangyaan na yan. Pero if we take into consideration yung mga personalities involved, yung biktima at kung sino yung may kagagawan sa kanya nito, ang laking kahayupan po yung nangyaring ito at hindi po tayo papayag na walang mananagot dito. So, Yes, sir. Naka-ready naman, sir, for assistance ang PNP ng Picon. yes po, no? We will get po yung mga yung testimonya nung bata
ilakip na rin po natin itong mga nag-gather natin, no, ng mga dokumento supporting yung kanya pong naratibo, at wag na po nating hintayin ng magtagal pa ito, isampa na po natin yung kaso. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Master Sergeant, ha, umaasa po kami sa tulong po ninyo dito. Actually, ito naman, madali lang naman na po ito. Isasampa na lang po natin sa piskalya. Yung written na salaysay na lang po ng ating biktima ang kinakailangan po dito. Yes, sir. For finalization naman na, sir, yung statement niyo, sir, for filing na po ng case. That is right. Sige po. Master Sergeant, ha, umaasa po kami sa mabilis po na pag-aksyon po ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nanay, eto po, no, kami po dito, siyempre si Senator Raffy, si Congresswoman Jocelyn, ay hindi po palalampasin Yes itong po, nangyari tama po sa po. inyo Yes po. pong anak. At mabuti na lang po, no, lahat no, ng may medical legal report. Yes Baka po. may magtanong, Shari. Kasi nabanggit kanina ni alias Nene, or ni Nanay, nabanggit sa kanya, na nagsimula pa August po last year. Tama po Yes ba? po. Ma'am, ito po ha. Si alias Nene po, pag i-executein po natin siya, no, ng kanyang salaysay, yung kwento. Okay? Opo. Di po siya marunong sumulat, sir, kasi mayroon po siya, ano po siya, yung mahina po yung ano niya sa ano niya. May PWD. opo. Mayroon pa po kaming hinihintay na para sa ano niya sa ano ba yun, yung sa psycho po niya. Psychiatric Opo. assessment. Okay. Alam mo, Shari, eto ma'am ha, kasi eto, Shari, no, Hindi po siya marunong bumasa. in the first instance, no, na nabanggit po ni ma'am tong mga nangyari po sa ito, ang kaso dapat dito statutory rape. Okay? Pero pag eto, no, yung circumstance na sinasabi po pala, pati yung biktima dito is either merong psychological condition or mental condition, additional circumstance yan. Ang krimen na po na yan ay ang tinatawag natin na qualified rape of a minor. Mas malala pa po lalo itong nangyari po dito. Okay? So, ma'am, ganito po, no? Hindi po hadlang, no, na hindi po marunong magsulat Opo. si alias Nene. Gagawan po natin ng paraan yan. Okay, kailangan na may mag-transcribe dun sa kanyang kwento. Wala pong problema po yan. Okay, hindi po yan hadlang, no? Pero mahalaga lang po yung kwento niya, ma'am, kasi kung ilan beses po nangyari po yun po kung ilang counts. Okay, ang isasampa po natin. Kasi bawat incident, Shari, of sexual abuse is one count of qualified rape of a minor. Ma'am Babylin, eto po, no, kasi kasama po natin sa studio ngayon ang si alias Nene, dahil dito po sa kanyang mga naging karanasan at the early age of 10, ang dami pong mabibigat na pangyayari po ang kanyang naranas. Hingin din po sana namin ang tulong po ng inyong tanggapan kung anong assistance, no, ang pwede po nating maibigay dito kay alias Nene. Kasama na rin po syempre yung nanay, yung pamilya, na lahat po ay naapektuhan dito po sa pangyayaring ito. Opo. Yes po. Actually po ay nagkausap na po kami ni nanay noong March 16 at naidulog nga po niya yung kanilang sitwasyon. Kaya nagbigay na rin po tayo ng initial na counseling sa kanya. Ano po yung mga proseso na dapat pong pagtulong-tulungan namin. Nang sa gayon po ay magtuloy-tuloy yung pag-assistance sa kanya. Yung case study po, naka-ready na rin para kung saan man pong referral ang pwede pa na maibigay po dito sa amin ay nakahanda na rin po dun sa after po namin na makapag-usap ni nanay. Yes po, no? Sige po, tutukan po natin ito, lalo na I think malaki po yung pangangailangan nung ating biktima dito. May nabanggit po ng kanyang nanay, no, na parang may delay or other condition po, no? So, ma'am, yung assistance po na pwede nating maihandog sa kanila, yun na lang po, yung hingin namin po. At sasamahan po namin ng team po ni Senator. Opo. At naka-ready po ang aming opisina para po sa mga ganito pong pag-alalay din po. Okay, sige po ha. Yung lola po ba at itong step-lolo hanggang ngayon ay magkasama pa rin? Magkasama po sila. Wala pong naging, kumbaga, epekto? Wala Itong po. mga lumutang na pangyayari? Hindi ko po alam kasi hindi ko na po yan kinakausap. Talagang galit na galit po ako sa ginawa niya sa anak ko. Okay, no? Hindi ko po matatanggap yan. Tapos, yan po, giblatter ko po yung mama ko, giblatter ko po yan sa Santulan. Nakablatter po sila. Pero hindi mo na kami sa Santulan titira dahil nga, magulo po. Ma'am, bago po ba nito, meron na kayong pag-aaway nitong nanay Wala po ninyo, po. si Lola? Wala po. So,
kumbaga, ito pong mga nangyayaring ito lang po ay nag-arise Yeah po. dahil dun po sa nalaman po ninyo. Nga po. May mga kapatid po ba ito si alias Nene? Mayroon po. Nung panahon po ba na yun, hindi siya kay Lola nakatira, itong mga kapatid? Yung panganay ko po, dati po sa mama ko talaga yan. Pero hindi yan ang kasama niya. Iba po, no? Iba po yung kasama niya. So, ito pong kinakasama ng Lola, ilang taon pa po to? Or gano'n na sila katagal nagsasama? Matagal na po sila nagkasama. Matagal na rin. Mm-mm. Okay? Nanay, meron kayong mensahe sa mismong nanay po ninyo? Wala na po akong pakialam sa kanya. Hindi na po ako magiging anak sa kanya. Sa ginawa niya sa anak ko, ang hirap po. Hindi ko po matatanggap. Kawawa po yung bata. Ngayon ko na. Bahala na po sila. Dahil hindi man niya kinakampihan yung anak ko, hindi man niya inanuhan ng isang salita man lang, hindi man lang siya naawa. Ayoko na. Total na yung magiging ina ko yan. Kung pwede lang siya, isama siya sa kulungan. Isama niyo yan. Walang kwenta ka. Hindi kita matatanggap. Wala kang kwenta. Andyan na po yung hustisya. Hindi niyo pa rin ipagtanggol yung apo niyo. Ganyan pa rin ang sasabihin mo. Hindi ka, wala kang kwenta. Pina-ultrasound po siya dahil nga gusto po ng pinaliwanag na po sa akin ng doktor doon sa dito po sa Pasig, pinaliwanag na po na hindi natin pwedeng raraspahin kasi marami siyang bukol-bukol sa loob ng ovary niya. Ngayon po, ang pinalabas po niya, yung kuwit daw ng bata, may budugo. May almoranas daw. Sabi ko, paano maging almoranas? Doktor na nagsabi. Yes, nanay. Papacheck po natin, nay, papasecond Opo. opinion po natin. Sige po. Opo. Wala pong problema, nanay. Magpapa-second opinion po Okay tayo po, sa isang tama po. OB. And Lola, kayo po, may mensahe pa po kayo sa anak po ninyo, nay? Oo po, yung wala naman po problema po yung ano ko kasi talagang yun lang ang sinabi ko na ganun lang po, ma'am, na wala nangyari sa asawa ko. Yun naman talaga kasi kung alam mo, ma'am, kung ang asawa ko kumawang katarangkaduan, mismo ako ang magpakulong. Siyempre, kampiyan kong apo ko yan. Pero wala may nangyari po. Nay, ang pinagtataka lang namin, ang ang pinagtataka lang namin, nanay, bakit sa tingin mo magsisinungaling yung bata? Ano po bang meron sa kinakasama po ninyo para gawin po yun ng bata? O iyon nga, ma'am, kasi palagi kami nagsasama ng asawa ko. Halos gabi andyan naman ako. After yung pagkatapos pumatay, umuwi naman ako. Naglalaro din ako sa tugalan, ma'am. Pero umuwi ako ng bahay. Ma'am, kahit sabihin po ninyo na nakatira kayo sa isang bahay ng kinakasama ninyo, hindi nyo po mababantayan bawat galaw po niyan. At syempre, kung may intensyon siya ng gumawa ng masama, edi malamang itatiming niya yan kung wala po kayo. Tingnan po ninyo, sa buong pamilya po ninyo, kayo na lang ata ang di naniniwala. Mga pinsan nga, nagsumbong na sa nanay eh. Kayo na lang po talaga ang hindi naniniwala, Lola. Okay, mag-isip-isip din po kayo. Sir, nagpunta kami sa Banatuhan, sir. Sinamahan ko po siya. Ayos naman sama namin. Tapos, nangihingat siya ng pamasahe namin. Binigyan pa namin. Ayos naman sila nag-usap ng asawa ko. Sinakay pa nga siya ng motor. Ma'am, ang dapat po na ginawa po ninyo, nung nagsumbon na po ang apo po ninyo, at the very least, ang una nyong dapat ginawa is pinamedical or sinabihan yung nanay. The entire time, yung nanay walang kaalam-alam. August pa pala nangyari itong mga kahayupan na ito. Nay, ganito na lang po, sasamahan po namin si alias nanay and si alias nene na makapaghahain po ng kaso laban po sa kinakasama niyo po, nay. Yes po. Okay po. Maraming salamat po at magandang hapon po, ma'am. Schedule po natin, ma'am, no, yung pagpunta po natin Yes sa po. MSWD, gayon din po sa WCPD, sa Kapulisan, Yes po. para makuhanan na po ng salaysay si alias nene. Yes po. And maituloy na po natin sa pagsasampa ng kaso. Yes po. For psychological assessment, nanay, tutulong din po kami, Yes po. no, para po dito kay nene. Yes po. Salamat po and magandang hapon po, nay.